Ate Venus. Ate Venus. Ay, naku. Sige po, tayo po ay manalangin. Amen Diyos, na buhay makapangyarihan sa lahat, kami po ay napapasalamat sa panibagong buhay na kasi inyong pinagkaloob sa amin. Pangunahin niyo po kami ng inyong banal na spirito, at ayan ang inyong kalooban, ang siyang manahan sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa simula ay hihingin na tayo ng Diyos. Magalak tayo po ng lahat ng kasalanan. Sa ating sama-sama ay ating ipadama ang pag-ibig ng Kristo sa bawat isa. Sa ating pagparito ay ating talagin ang pagkakita ng Diwang Banal. Tayo man ay diwang at mabuti sa araw niya.
Diyos na pag-ibig, Diyos na pamilya at karuman, ikaw ang ikaw ang nagmamahal sa bawat Diyos maraming salamat sa ito at sa patuloy na biyaya sa Diyos. Maraming pagpapala sa amin. Amen. Atin ang sindihan ng tatlong kandila ng pagdatal. Ang kandila ng pag-asa, kapayapaan at kagalakan. Ang mga ito ay ating muling sisindihan bilang pagpapaalala sa atin na manatili tayo sa pananalamin hanggang sa makamtan natin ang pangakong paghahari ng Diyos. Dahil sa pag-ibig sa atin ng Diyos, ay buong galak niyang ipinagkaloob ang kanyang butong anak para sa ating kapakinabangan. At sa pamamagitan din ng ating pag-ibigan sa bawat isa, tayo makikilala bilang mga anak ng Diyos. Si Kristo ang ating liwanag, siya ang ating pag-ibig. Susulat ang ganito, sa ganitong paraan nagdaya ang ibig ng Diyos sa atin. Nasinulat ng Diyos ang kanyang butong anak sa kanikutan upang tayo ay mabuhay sa pamamagitan niya. Ganito ang pag-ibig, hindi sapagkat inibig natin ng Diyos, kundi dahil siya ang bumibig sa atin at sinuo ang kanyang anak bilang masigasap ng loob para sa ating mga kasalanan. Mga minamahal, yan ang iniibig tayo ng Diyos. Dapat din naman tayo mag-ibigan sa isa't isa. Walang sino ang nakakakita sa Diyos kahit kailan. Kapag tayo ay nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin at ang kanyang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin. Kanila, pag-iwan natin ang maraming pag-ibig ng Diyos na nangyayari sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ng Diyos, kami ay nakaranas ng pagtanggap at pag-ibig. Pag-ibig ang walang pinipiling uri, lagi, kasarian, at kasado sa buhay. Reliyon at kulay. Tulungan mo nawa kami o aming dakilang Diyos, na kami man bilang sa simbahan ay maghitaan ang pagtanggap at pag-ibig. Amen. Sa iyong liwanag ay pinupuno mo ang aming buhay, subalit hindi naman ito ibinabahagi sa iba. Ang kakulangan, Panginoon, maawa ka. Kinikilala mo kami bilang iyo sa aming bautismo
Subalit hindi kami naging tapat bilang pinili mo. Tinawag mo kami upang maging ilaw ng sanlibutan, subalit itinago namin ang aming liwanag. Baguhin mo kami, O aming Diyos, sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, upang maisabuhay namin ang aming bautismo bilang iyong bagong nilalang. Pinatawad at muling binuo ng hindi mapapantayang pag-ibig kay Jesucristo na aming Panginoon. Salamat sa iyo, O aming Diyos. Amen. Alam mo na mapatawad ang Diyos. Alam ko na mapatawad ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya ay susunod, alam ko na papatawad ang Diyos. Dahilan sa pag-ibig ng Diyos, tayo ay pinatawad at muling tinanggap at ibinalik sa Kanyang kakawan. Tunay nga na ang habag at malasakit ng Diyos ay pinagkakaloob na palagi sa mga taong nangangailangan nito. Magpasalamat tayo sa Diyos sa Kanyang di nagmamaliw na pag-ibig. Amen. Tayo po ay magkamay ng kapatyan at paminangin po natin ang We Are One in the Band of Love. One in the band of love. We are one in the band of love. We have joined our spirit. We are free of the Lord. We are one in the band of love. We are one in the band of love. We are one in the band of love. We have joined our spirit with the spirit of the Lord. We are one in the band of love. We are one in the band of love. We are one in the band of love. We have joined our spirit with the spirit of the Lord. We are one in the band of love. We are one in the band of love. We are one in the band of love. We have joined our spirit with the spirit of the Lord. We are one in the band of love. Nakapalapan po natin ang Panginoon. So tayo pumunta sa announcement. Ay, alam mo natin ang happy birthday sa mga birthday celebrant ngayong buwan ng December. Ating nakikita natin sa natin. Ay, dalarin ng happy birthday. Lawan dulu na ngayon si Madam Desi. Ayun na siya masuk. Kaya ba dito? Maraming salamat sa dulo ng ating pawang ngayon. At hindi ko balitaan ay
Maraming na bago sa ating activities church. Ay, papasabi muna kay Pastor dahil siya nakakalam natin. Thank you. Sige po, salamat po kapatid Peter. Good morning po mga kapatid. Palapapan po natin ang Panginoon. So mga po, Merry Christmas! Ayan. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa linggong ito dahil tayo po ay sumapit na sa ika-4 na linggo ng Adviento o ika-4 na linggo ng pagtatal. At nagpapasalamat po tayo sa Diyos sapagkat ang linggong ito ay atin naman pinagdiriwang bilang pagsilbi po sa Candle of Love. Ano po? So thank you po sa Moreno family na nagpasa po ng ating litany sa Candle of Love. At so dito naman po ay mapapakinggan natin ang mensahe ng Panginoon sa pamamagitan naman ng ating LM, Vivian, Venus, and Nero. Ayan, palapapan po natin ang ating Venus. Siguro naman din natin sa kailangan ipakilala, pero para po sa lahat, sa kapatiran ng lahat, ang ating pong kapatid na Venus ay opisyalis ng CWA MCSMC. In fact, siya po ang ating South Manila coordinator. Ito po sa ating pong master. At nagpapasalamat po tayo sa kanyang buhay at sa kanyang gawain at ministeryo na inilala para sa Panginoon. Hindi lang po siya bahagi ng ating Board of Deacons, kundi bahagi din siya ng Board of Kitchen. Ng ating iglesia. Meron tayong Board of Kitchen eh. At nagpapasalamat po tayo sa kanyang talento at kakayanan na iniaalis para sa Panginoon. So God bless po, kapatid na Venus, sa iyong pagbabahagi ng mensahe ng buhay. Okay? Ganun din po, ay sinimulan po natin ang simbang gabi noong nakaraang Biyernes. At napapasalamat po tayo sa ating unang tagapagsalita, ang ating Council Chairperson, kapatid na Grace Ignacio, sa pagbabahagi ng mensahe. Kagabi naman po ay nagbahagi naman ng mensahe ng ating Vice Council Chairperson, sa katawan po ng ating kapatid na Thea. So, God bless po sa inyo mga kapatid at nawa ay naging magunga ang ating unang dalawang simbang gabi. Napapasalamat din po tayo sa ating UCM at SIAC sa pagbabahagi po ng merienda sa first 2 nights ng simbang gabi. At paalala lang po sa ating simbang gabi, wala po tayo ngayong gabi, bukas po ang ating third simbang gabi. Ang ating pong tagapagsalita, ang ating Elder Loida Obar, at ang ating pong patungkol ng kapatid na Neris Betania. Okay po. So, tama po ba si CWA bukas ang magpapamerienda? Tama po? Yan, okay. So, bukas po, si CWA ang tagapanguna po sa ating merienda. Magpapahagi po ng ating merienda. So, God bless po sa inyo. So, sa darating po ng Martes, mga kapatid, ay December 24 na, yung ating 4th simbang gabi. Medyo mag-a-adjust po tayo ng oras. So, take note po mga kapatid, alas 5 ng hapon. Okay? 5 p.m. po ang ating simbang gabi sa Tuesday. So, Martes. Bukas po, Lunes, anong oras po? Alas 7 ng gabi. Okay? So, ang ating naman pong tagapagsalita sa Tuesday ay ang inyong lingkod. Ano po? At ang ating patnugot ng ating kapatid na Joy. So, mamaya po, sa ganap na alauna ng hapon, ay ating idaraos naman ang ating Congregational Christmas Fellowship. Okay? So, everyone, tayo po ay mag-stay na dito sa ating church and immediately, meron po tayong kung ano po yung inyong mga dinala na pagsasaluhan at after lunch po, tayo po ay magdadaos na ng ating programa. Ano po? At ang ating CEN po ba ang in-charge mamaya? Okay, so ang ating CEN po ang in-charge sa ating Christmas Fellowship Program. Ano po? Simulan po natin ang time. At nawa po ay maging mabuga ang ating Christmas Fellowship for this year. Okay? So may lang po tayong mga malasakit
Unang-una po dyan ay ating pinapaabot ang pakikisa po sa pamilya ng ating kapatid na Ana. Yung kanyang pong tiyuhin ay nasa piling na ng Panginoon, si kapatid ng Marvin Yap. So siya po ay cremate na. Ano po? At yung kanyang urn po ay nandyan sa Pimanahan. So bukas po ng alas 4 ng hapon ay pagdadaos po tayo doon ng pagsambang pasasalamat. Okay? So, inayayahan ko po ang bawat isa, kung sino po yung available. So, paalala po sa mga elders natin, kung sino rin po yung available na samahan niyo ako. At yung ibang mga church members po natin, siguro makita-kita tayo dito bukas ng 3:30 ng hapon. Ay po, at sabay-sabay na po tayo pupunta doon sa may Pimanahan. Mamaya po, hingin ko sa ating kapatid na Ana yung instruction kung paano po pumunta sa kanilang o sa Pimanahan. Okay po? So, condolences po sa inyo mga kapatid. And then, nagpapasalamat din po tayo sa Panginoon sapagkat kahapon naman ay dinaos ang ating Christmas Fellowship ng mga kababaihan. Sinama ko na po sa ating announcement. No? At marami po mga naging pakulo ang ating CWA. No? Kasama po dyan yung collaborated dance ng mga local churches po natin. So, ang Pasay po, ang ating kakulab ay ang UCCP Makati Disciples at PACO. Okay? Ewan ko naman na-videoan po natin yun. Anyway, so nagpapasalamat po tayo sa Panginoon dahil marami po mga kababaihan ang dumalo sa buong konferensya. At nawa po sa mga susunod na mga gawain, makasama naman natin yung ating mga CWA, para mas maging masaya. So, God bless po sa ating mga kababaihan. At alam ko, merong konting consolation prize na inuwi, ang ating CWA. So, salamat po. At masaya din naman yung ating mga church workers kahapon. Activities. So, God bless po sa inyo. Okay po. So, welcome din po natin yung first time na magsimba. Ito yung kaibigan po niya kay Jory. Sorry, isa tapat ninyo, Elder Becca, si Kuya Carlo, at yung po kanyang anak. So, welcome po. Nagpatabi po ba nila ito, first time din magsimba? Si Nanay? Ay, okay. So, matagal na. Okay, so sorry po, ha? Okay, so welcome po sa ating Church Kuya Carlo, ha? God bless po sa inyong pananambahan. And then, thankful din po tayo sa ating Panginoon dahil nakarang linggo ay dinaos po natin yung ating Children's Christmas Fellowship. Okay? So, napapasalamat po tayo sa ating mga Sunday School teachers at sa ating CEM na naging bahagi po dito. At yung pong ating mga nanalangin, so mga kapatid po natin na nanalangin sa pangporta dito, ay patuloy natin pinapapasalamat sa Panginoon. At I hope and I pray na yung ating pong mga batang ito ay ating manurture at mapalago po sa salita ng Panginoon, and eventually sila po ay maging leaders ng ating pong iglesia, in the near future. Okay? So God bless po sa ating mga teachers. Pagpalain po ng ating Panginoon. Okay, meron pa ba tayong mga pabalita pa? Yes, sige po. Magandang umaga sa lahat. Maraming pong salamat sa ating council chair at ang ating council secretary, treasurer na kasama ko kahapon, si pastor doon sa UCCP sa Bam. Sabi ko ako ang mauna pero ako ang mahuli. Sa sobrang haba ng pila ng bus, kaya alas 7 pa lang nasa terminal pa rin ako, sila nasa alabahan nila. Sabi ko ako mauna kasi ako yung maraming task doon, kaso lang hindi ko nagawa kasi nahuli ako dahil sa sobrang haba ng pila ng sasakyan. Salamat din kasi masaya naman ang ginawang fellowship kahapon ng kababaihan. Tapos, may inabot sa akin ang UCM na pinadala silang ticket para sa love fellowship. Sa ayaw niya sa gusto, kailangan yung pangbapid.
Dalawa lang ang kinuha ko kasi hindi ko alam kung sino ang pupunta sa inyo. Ano to, sa February pa naman ito gaganapin sa PCU Las Marinas Gymnasium. Ano to, joint CWA UCN Love Fellowship sa February 1. Nagkahalaga ito ng 500. Dalawa lang ang kinuha ko kasi hindi ko alam. Kaya, tapos ang kababaihan din, mayroon din tayo 5. Parang awa nyo na kasi pag di walang kukuha doon, babayaran natin lahat yun. Kasi na-out na siya. 500 ang isa. Kaya mananawagan din ako sa mga kababaihan na ang ating butaw para natutulog na. Kaya sana naman ipagpatuloy natin kasi hindi tayo makausap sa ating mga proyekto sa mga gawain kababaihan kasi wala tayong fund. Actually, ang pagpunta-punta namin doon ay sarili na namin sa sarili na namin bulsa kinukuha, hindi na sapat kasi wala na tayo. Mayroon pa tayong babayaran yung souvenir ticket. Di ko malaman kung kasi ang kinuha ko ang pinakabababa ng halaga kasi halagang 5,000. Pero ang kinuha ko, di bali na wala tayong souvenir, basta nakapag-ambag tayo. Di ko lang alam kasi kung magkano yung pinakamababa. Meron tayong babayaran doon na 850. Kasi sa halaga naman na ating butaw na 20 pesos sa isang linggo, marami tayong natutulungan. Hindi naman masama yun kasi ang dami natin natutulungan, nakatulong tayo sa sinalanta ng baha. Kasama ng ating pastor doon sa natulungan natin. Tawag nito, yung sa mga retired pastor, nakapagbigay din tayo. Kaya yung mga binibigay natin na 20 pesos linggo-linggo, may patutunguhan yan, may napupuntahan yan, hindi yan na. Kaso, hindi natin lahat, kahit magawa tayo ng project, hindi rin natin magawa kasi wala tayong mapagkukunan ng pundo dahil said na tayo. Kaya nananawagan pa rin ako sa ating mga kababaihan, ang ating fund ay para na rin sa simbahan natin. Kaya kahit saan naman talaga, meron naman talaga ganun. Kahit sa pamilya natin, kung may mga reunion, meron din yan ang bagan. Kaya hindi talaga maiwasan yan. Kasi para naman sa Panginoon, kahit pa paano, kasi nakakatulong din yan. Kaya, tapos ang next natin na, mamaya pala sa ating Christmas Fellowship, ang kababaihan, mayroon din tayong presentation. Kung sino yung gustong sumali, sumunod lang tayo sa ating dalawang contestant kahapon. Di man kami nanalo pero masaya kami. Nakakonsolation. Ang ating ding council chair ay nabunot din, hindi lugi yung alis namin kasi nanalo din siya ng parapol ng bigas na ituwin natin na doon sa taas nila na kinuha. Tapos, ang natanggap din ng ating church ay kawali yung natanggap natin. Kaya, kahit nagbitbit ako ng malaking pagpunta, nagbitbit pa rin kami ng mabigat pa uwi. At saka may binibigay din sa mga kababaihan, ang nabigyan lang doon yung mga nagpasa ng membership form na nagbabayad ng 100 to 5. Yun lang po, kasi doon nagbabase ang conference sa bibigyan. Kasi kaya palagi po kayong kinukulit, di ba? Kasi siya na po kung nakukulit ako na hihingi ko sa inyo yung mga form sa kayong bayad kasi yan doon na naman sa conference. Ang MMJ, maghihingi sila ng registration pero walang bayad doon. Ang form na sa kapangalan kasi yun ang basihan ng mga members natin sa bawat local church. Yun lang. Kung wala na po tayong mga pabalita, tayo po lahat ay tumayo bilang pagdala ng paggalang sa pagbasa ng ating Ebanghelyo. Mula sa Panginoon, Malawang Samuel,
Capitol 7, 1 hanggang 11, 16. Si David ay panatag na nakatira sa kanyang palasyo. Katulong ni Yahweh, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag siya ni Nathan at sinabi, ang tahanan ko ay yari sa Sida, samantalang sa isang hulda, lamang ang kaban ng Diyos. Sumagot si Nathan, isagawa mo ang iyong iniisip sapagkat si Yahweh ay sumasaiyo. Ngunit ang gabi ay iyon sinabi ni Yahweh kay Nathan, pumunta ka kay David at aking lingkod. Pasabihin mo, ipagkatayo mo ako ng tahanan mula nang ilabas ko sa Ehipto ang Israel. Wala pa akong bahay na masabing akin hanggang ngayon hulda pa ang aking tahanan. Kahit lagi akong nakasama ng Israel, wala akong sinabing anuman sa sinumang binunog tungkol sa tahanan Sida na dapat kong tiyahan. Ngayon ako ang pumili sa kanila upang mamahala sa aking kawan. Sabihin mo, dahil sa lingkod kong si David, ang salita ng ito ni Yahweh, ginawa kita mula sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako sa kaman nagtungo at lahat mong mga kaaway ay aking nilikod. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga nakilang tao sa daigdig. Ibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patirahin. Wala nang gagambala sa kanila kung wala nang taong nakalakas. Huwag nang nagagay ako ng buong nila. Magiging payapa pa pagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong si Yahweh ang sabi sa iyo. Matatagin ko ang iyong sambayanan. Magiging matatagdaran ang iyong sambayanan. Ang iyong kakakian hindi mawawalit sa aking paningin at manatili ang iyong trono pagkakailaman. Natili po tayong tayo sa pagbasa ng ating Ebanghelyo. Ang ating pong talata ay mula po sa Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesus ayon kay Lucas sa kabanata 1, versikulo 26 hanggang 38. Luke chapter 1, verses 26 to 38. Nang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret na isang bayan sa Galilea upang kausapin ang isang dalaga ng pangalay Maria. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni David. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito, "Magalak ka! Ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon." Naguluhan si Maria sa sinabi ng anghel at inisip niyang mabuti kung ano ang hulugan ng ganung pagbati. Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y pangangalanan mong Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang katapusan." "Paano kung mangyayari ito? Gayong ako'y isang birhen?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Sasayo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito ang isinilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Hindi ba't ang kamag-anak mong si Elizabeth ay baog? Gayon may naglihi siya at may ika-6 na buwan
na ng kanyang pagdadalang tao kahit na siya'y matanda na. Sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Pagkatapos, umalis na ang anghel. Pinagpala po tayo ng ating Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Tayo pinagpala ng Panginoon sa pagkakarinig ng kanyang mga salita. When she heard her voices ringing, Mary's heart was filled with joy. So she shouted of God's great blessing, promising her baby boy. God has looked on me with favor, so I sing this song of praise. God has worked the crowd to stop her. Humble and weak wants to praise.
Idagdag ko lang po ang ating Happy Birthday Jesus offering para mamaya kasi nakalimutan na lang kanina. Habang inaawit yung huling awitin, doon tayo nagbibigay ng ating offering. May mga sobrang binibigay sa inyo, nakalagay naman dyan kung para sa ano, chika nyo lang, kung para sa Happy Birthday Jesus. Sa ating binasa ng ating pagtugot sa ikalawang Samuel 7:1 verse 1, 11 to 16. Ngayon ay ang ika-4 ng Advento. Sa ikalawang Samuel, ito ay ang tungkol sa pagtatag ng dalawang bahay. Bahay sa atin ay bahay ng tirahan. Bahay na yung tinitirahan natin. Pero dito sa Samuel, sinasabi, ibang bahay ang sinasabi dito. Naalala ko lang, share lang, naalala ko lang dati sinasabi ng lolo't lola namin na pag ikaw ay mahal ng isang tao, pag ikaw ay talagang kinikilala ng isang tao, maganda o sira man o maganda ang iyong bahay, pupuntahan at pupuntahan ka. Kami kasi dati, siyempre maliit pa kami, marami kaming nakikita ng mga magagandang bahay. Bakit kami hindi magandang bahay namin? Samantalang ang aming tatay ay karpintero. Yan ang tanong namin, bakit hindi matapos-tapos ang aming bahay na karpintero naman ang aming tatay? Kaya pag may magsabi sa amin na punta kami sa bahay, ay wag kasi sira yung bahay namin. Walang bintana. Gano'n. Pag tumingala ka sa langit, makikita mo yung langit. Pag yumuko ka, makikita mo yung lupa. Gano'n. Pero, dapat pala hindi natin ikakahiya kung ano man ang naging buhay natin. Kasi, sinasabi dito sa Samuel, ang Panginoon, wala siyang sariling bahay. Kahit iniligtas niya ang Israel, pero hindi pa rin siya pinagawa ng bahay. Ang bahay, ibig sabihin ay dinastiya. Dinastiya ni David na mapundasyon ay ang pangako at katapatan ni Yahweh. Ang pangalawa ng bahay, ibig sabihin ay ang templo na nasa kalaunan ay itataya ng anak ni David, si Solomon. Ang mga bahay, siyempre nagpapahiwatig ng pagiging permanente at presensya para kay Yahweh. Nangangahulugan ito na hindi siya tahanan. Sa isang mobile na tent and tabernacle. Sa verse 6, bagkos ay magiging available na ang Israel sa anyo ng isang templo o kulto. Sa bahagi ni David, binigyan siya ng isang kahangahangang regalo. Isang walang hanggang dinastiya kung saan siya ay tugon. Sinasabi ni Yahweh kay David sa ikalawang Samuel, ito ay nagpaalala sa mga naunang gawa ng banal na kabutihan. Mula sa araw na inilabas ko ang mga tao sa Israel, sa Ehipto, ayon sa verse 6 ng Samuel, mula nang ilabas sa Ehipto ang Israel, wala pa akong bahay na masasabing akin. Hanggang ngayon, sa tolda pa ang aking tahanan. So, kung kami dati nag-alala na walang tahanan, pero ang Panginoon pala, wala siyang tahanan. Sa tolda lang siya. Sabi ni Yahweh kay David, kinuha kita mula sa pastulan, mula sa pagsunod sa mga kawan, upang maging pinuno ng aking bayan.
bayang Israel. At ako ay sumasayo kahit saan. Kahit saan pa man pumaroon at aking pinutol ang lahat ng iyong mga kaaway sa harap mo. Sa mga talatang ito, ang mga gawa ni Yahweh sa pangalan ni David ay nauugnay sa sinaunang pag-amin ng Israel na si Yahweh ay isang napagbiyayaang Diyos na kumikilos ng makapangyarihan sa ngalan ng Israel noong ito ay nasa pagkaalipin. Ang mga kwento ni David mula sa kaliit-liitan tungo sa kadakilaan. Ang makapangyarihang alaala, sinabi dito sa Samuel 7:6-8-9, ay kaakibat ng saganang bagong pangako. At para sa isang bagong araw na ibinigay sa kanya. Ibigay niya kay David ang katanyagan tulad sa mga tao sa lupa. Sabi sa Genesis 12, ako'y maglatag ng isang tahanan para sa aking bayang Israel, at sila'y aking itatag, upang sila ay manirahan sa matiwasay at walang takot, at hindi na sila aapihin ng mga mapang-api. Kapag natapos na ang mga araw, ikaw ay sumiping sa iyong mga magulang, aking ibabangon ang iyong supling pagkatapos mo sa isa sa iyong sariling mga anak, at aking itatatag ang kanyang paghahari. Dito na makikita sa binasa ng ating pagtungkay ng ating pastor sa Lucas kung paano isinilang ang ating Panginoon. Inihayag ang pagkasilang ni Jesus. Bagaman si Maria ay kinalulugan ng higit sa lahat ng babae nang siya'y napili bilang ina ni Jesus. Hindi kailanman ipinahiwatig ng mga manunulat sa Bagong Tipan na siya'y dapat sambahin, panalaginan, o bigyan ng bukod na tanging katawagan. Marapat nga si Maria ay ating igalang, gaya ng paggalang sa ating mga magulang, kasi siya ay ang ina ni Jesus. Ating igalang, subalit ang kanyang anak lamang ang mararapat na ating sambahin. Pansinin natin sa napili ni si Maria sapagkat kinalulugdan siya ng Diyos. Sa Genesis 6:8, sa mga nilalang niya na sinuwi lamang ang kalugod-lugod sa kanya, ang kanyang mapagkumbaba at banal na pamumuhay ay lubos na nalulugod sa kalugod-lugod sa Diyos. Ano pat siya ay pinili niya para sa pinakamahalagang gawain ito. Sa 2 Timothy naman, 2:21, ang sinumang lumalayo sa kasamaan ay mabibilang sa mga kasangkapang marangal at kinabibilangan na katalaga sa kanya ang Panginoon at laging handa sa anumang mabuting gawain. Kaya kung tayo ay isang mananampalataya, talagang lagi tayong handa, ang ating puso laging handa sa mga gawain ministeryo para sa Panginoon, upang tayo ay kalulugdan ng ating Panginoon. Kasi kahit binigyan tayo ng mga talento, binibigyan tayo ng Panginoon, di natin napapansin kasi na lahat ng ating ginagawa, hindi ito galing sa atin. Hindi ito para sa atin. Ito ay binigay ng Panginoon sa atin upang ating gamitin. Kasi minsan,
mayroon naman tayong ano ba tawag dito, ibubuga. Mayroon tayong maipapakita na talento, pero hindi natin magawa kasi napangunahan tayo ng hiya. Kaya, dapat natin gawin, kapalan na lang natin ang mukha. Para, kasi, hindi natin talaga magagawa yun pag nagpapatalo tayo sa hiya o kaya, hindi, kasi ganyan din ako dati. Gusto ko, pero ayoko kasi baka mamaya ano ba yan? Kumanta ka, hindi naman magandang boses mo. Ano ba yan? Gumagawa ka, hindi naman, ay ganon. Kasi kailangan, yung pag-appreciate, yung i-appreciate natin. O kaya kung hindi mo man nagustuhan, pwede mo siyang lapitan at sabihan ng maayos. Kaya para magkakaroon tayo ng lakas ng loob. Kasi sa totoo lang, ako rin dati hindi, pagkatapos ayoko mag-usap ng tao, nasa tabi lang ako. Pero ngayon makapal ng mukha ko. Kahit sino na ang pinakaharap ko. Pero pag ikaw pinamanahan ng banal na espiritu, mawawala lahat yan, mawawala yan. Kaya kahit siguro na maglakas loob ka pa rin. Ang pagpapala kay Maria ay hindi lamang nakapagdulot sa kanya ng lubos na kagalakan, kundi labis ding paghihirap at pasakit. Ayon sa Lucas 2:35, kaya't mahayag ang kanilang iniisip, dahil diyan sa ang puso mo'y para na rin tinarakan ng balaraw. Sapagkat ang kanyang anak ay tinanggihan at ipinako sa krus. Sa sanlibutan ito, ang pagtawag ng Diyos ay laging kapapalooban ng pagpapala at paghihirap. Kasi hindi naman pinagpala tayo, hindi rin tayo maghihirap. Kung pinagpala tayo, ay mas matindi ang paghihirap na ating susuungin. Kasi hindi naman yung pinagpapala ka, hindi ka nadaan sa hirap. Walang mangyayaring ganun. Kailangan bago mo matanggap yung pagpapala ng Panginoon, pagdaanan mo muna sa hirap. Kaya diyan ka susubukan kung gaano ka katatag. Kagalakan at kalungkutan, mga tagumpay at kabiguan. Kaya kapwa sa Lucas at Matthew ay malinaw at walang pag-alinlangan na nagpahayag na si Jesus ay ipinanganak sa pamamagitan ng isang berhen. Isang dalaga na ang pangalan ay si Maria. Nakakapagtaka, mabuntis na nanganak na hindi pa siya ikinasal. Siya'y nakatakdang ikasal pa lamang kay Jose, isang lalaking buhat sa lipi ni Haring David. Ating mababasa sa Matthew 1:18, ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuan kung nagdadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya sa Matthew at Lucas ay malinaw na kakasundo na si Jesucristo ay ipinaglihi sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ipinanganak ng isang birhen at hindi sa pamamagitan ng isang taong ama. Bunga nito, si Jesus ay magiging banal. Walang bahid na kasalanan. Lubusang nagpapasakop si Maria sa kalooban ng Diyos at nagtiwala sa kanyang mensahe. Tinanggap niya ng maluwag sa kalooban ang karangalan
na ibinulot ng pagiging banal na anak. Kasi si Maria, nabigla siya na mayroong biglang nakipag-usap sa kanya na siya ay magdadalang tao. Kaya sinabihan siya, huwag kang matakot o huwag kang mabibigla. Kasi kahit sino naman sa atin, kung halimbawa may biglang sumupot sa harapan mo at isang nila lang na hindi mo nakikita, ano gagawin natin, di ba? Natatakot. Ganon din, pero si Maria, hindi siya natatakot kasi malakas ang loob niya kasi sinabihan siya ng anghel na huwag siyang matakot. Dahil doon, tinanggap niya ng maluwag sa kanyang kalooban ang karangalan at kahit may kasiraan na idudulot ng pagiging banal na anak. Kaya ang mga dalaga sa iglesia ay marapat na sundan ang halimbawa ni Maria sa sitwal na kadalisayan ng pag-ibig sa Diyos, pananalig sa kanyang salita, at taos pusong pagsunod sa Espiritu Santo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Kanya'y na pagkalo. Ang ating pagkalo ay isang tanda ng ating pagkasalamat sa Diyos mula sa lahat ng ating pagbigay sa atin. At ito rin na pagtugon sa pangalaman ni Kristo na tayo naman ibigan sa pamamagitan ng pagbibigay. At tayo naman halo, naandol, alay, nagawa. Diyos na pinagmulaan ng lahat ng kapalan ay at ng dakilang pag-ibig. Alawin mo ang aming loob namin bilang banda ng aming salamat. Ay patuloy na karapatan sa aming mga buhay. Mula sa pamamagitan ng mga loob nito ay patuloy naming paglingkuhan sa pamamagitan ng aming patuloy na paglilingkod sa mga
Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, kami po ay nagagalak na marinig ang inyong buhay at banal na salita. Kung paano ipinahayag ng inyong anghel ang kagalakan sa katarungan ni Maria. Nawa ang kagalakan ito ay manatili sa puso at isipan ng bawat isa sa atin. Ang kagalakan ng paglilingkod, ang kagalakan ng pagkakaloob, ang kagalakan ng pagpapatawad sa mga nagkasala sa amin, ang kagalakan ng pakikibahagi at pakikisa sa inyong gawain ng ministeryo. Ang kagalakan nagmumula sa aming mga puso, Panginoon, na hindi kayang tumpasan ang anumang material na bagay sa mundo. Ito ay nagmumula lamang sa inyo, Panginoon. At ngayon, sa pagsisindi din namin ng kandila ng pag-ibig, kung paano ang inyong pag-ibig, O Diyos, ay nagpahayag sa pamamagitan ng inyong anak na si Jesucristo. Sa kung paano tinanggap namin ang pag-ibig na ito at kami naman ay maging daluyan ng pag-ibig patungo sa iba, ay aming ipinagdiriwang ang pag-ibig na kung saan ang sentro ng pagdiriwang ng inyong kapamanakan. Panginoon, sa nalalapit na araw ng inyong kapamanakan, ihanda niyo po muli kami sa kahulugan at mensahe na inyong pinapaunawa sa amin. Sa aming paghahandog ito, O Diyos, hindi lamang sa material na bagay, kundi sa pang-spiritual na paghahanda. Sa kung paano kami magbabalik loob sa inyo, pagsisisihan ng aming mga nagawang kasalanan, at magsusumikapan ng mamuhay ng ayon sa inyong nais at kalooban, ay gawin namin ng buo namin makakaya. Hindi namin makakaya ang lahat ng ito, Panginoon, na nag-iisa lang. Kinakailangan namin ang inyong pag-uunan. Kinakailangan namin ang inyong presensya. At hinihiling namin, O Diyos, ang inyong habag at biyaya. Panginoon, namin po pinapakasalamat ang aming mga kapatid na nagdiwang at magdiriwang ng kanilang karaman sa lingkod ito. Itinataas din namin sa inyong pangalan, Panginoon, ang aming mga kapatid na patuloy na nakakaranas ng karamdaman bisikal. Hibuin po sila ng inyong mapagpalang kamay, O aming Panginoon. At ganun sa aming mga kapatid na nakakaranas ng kalungkutan sa pagpalaw ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang inyong kaaliwan at kapayapaan, Panginoon, ang manahan sa kanila. At kami bilang isang komunidad, isang iglesia na nagpapahayag, nagpapadaman ng pag-ibig na mula sa inyo, Panginoon. Magpatuloy kami na gumawa at tumugon sa inyong pagkatawag. Panginoon, patuloy namin na inaalala ang aming mga kapatid na mga migrant workers ng mga OFWs na naroon sa ibang bansa. Patuloy namin silang inadalangin, unawain, ingatan at ilayosan ng mga tiyak ng kapamakan. At dalangin din namin, Panginoon, ang iba pa namin mga kapatiran na narito. Sa iba pa namin mga kapatid na matagal namin hindi nakakasama sa gawain ng pagsamba, ay amin sila inaalala at ipinapadalangin sa mga oras ito. Panginoon, mawain maging mabunga at makabuluhan ang sama-sama namin pagdiriwang ng inyong kapamanakan sa nalalapit na mga araw. At ang kagalakan na mula sa inyo, O Diyos, ang siyang manatili sa bawat isa sa amin. Hindi lamang sa panahon ito, kundi manatili sa lahat ng oras at panahon ng aming mga buhay. Ang kagalakang nagmumula lamang sa inyo, ang aming Panginoon sa Kristo. Panginoon, dinggin ninyo ang aming mga pagsamo, dinggin ninyo ang aming mga padalangin, at nawa ay patuloy namin may pahayag ng aming papuri at pasasalamat sa inyong dakilang pangalan. Ito po ang aming pagsama at panalangin sa aming pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Matapos nating marinig ang mabuting balita, tayo naman ngayon ay ahayo upang ipamalita ito sa iba. Matapos nating maranasan ang dakilang pag-ibig at pagliligtas ng Diyos, tayo naman ngayon ay ahayo upang ipadama at ipamahagi ito sa ating kapwa. At sa ating paghayo ay tanganan natin ang pangako ng ating Diyos
na kailanman ay hindi niya tayo iiwan, ni pababayaan natin. Sa pangalan ng Diyos, manlilikha, manunubos at di magpatnubay. Amen.